Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Mayayanig magtipon, awitan ng Panginoon. Sa pinging saliwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo tingapin? Bayan magtipon, awitan ng Panginoon. Sa pinging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa pinging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon at ang ating pong ginugunita din ang Extreme Poverty Day. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang piging ng tagapagligtas, kung saan tutugunan ng Diyos ang pananabik ng puso ng tao at papawiin ang lahat ng kalungkutan at kamatayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa.
lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pagkatitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko
ay iyong pinaapaw. Aking akong mananahan sa bahay na Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay na Nagpapasalamat si San Pablo sa mga Kristiyano sa Filipos dahil sa kagandahang loob nila sa kanya. Bagamat magagawang harapin ni San Pablo ang mga pagsubok, nagpasalamat siya sa kanilang pagtulong, kaakibat ang dalangin ng biyaya para sa kanilang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganahan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Noong nakalipas na linggo, ika-27 linggo, ay binigyan tayo ng isang talinghaga din patungkol sa paghahari ng Diyos. Naalala pa ba kung ano yung talinghaga? Tungkol doon sa may-ari ng ubasan. Ipinamahala ang kanyang ubasan sa kanyang mga katiwala at pagdating ng pitasan o ng harvest time, umihingi siya ng kanyang kaparte, pero naging gahaman o naging sakim ang kanyang mga pinagbilinan, ayaw nilang ibigay ang kanyang parte. Kaya po, ito ay ipinamahala na sa iba. Ibinigay sa iba ang pamamahala ng ubasan. Muli, ang kausap na Jesus dito ay mga punong saserdote. Yung mga namamahala sa templo, namamahala sa bayan ng Diyos. Ngayon, para mas maintindihan ulit ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan, muling nagpaliwanag si Jesus at nagbigay ng isa pang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang binigay niya ay ang pagtitipon o kasiyahan tungkol sa kasal. So, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay para mas maintindihan ng mga tao, ito yung ginamit niya, yung kasal. Pag sa kasal, naghahanda yan. Pero dito, sabi nga, yung ama. Yung ama ang naghanda para sa kanyang anak na lalaki.
Gusto niya maging espesyal ang kasalang ito para sa kanyang anak. Kaya siya din mismo, para bang bukod sa pagiging ama, siya na yung tumayong wedding coordinator. No? Talagang gusto niya ma-organize lahat. Gusto niya ibigay yung talagang kasiyahan sa kanyang anak na lalaki na ikakasal. Pero sa kanyang disappointment, meron siyang mga preferred, no? Number one choice niya na imbitahan. Kasi kung ikakasal, gusto niyang ibahagi yung kaligayahang ito sa mga taong malapit sa kanya. May inanyayahan na mga karapat-dapat na sila ay makasalo sa piging ng kanyang anak. Pero ito ay tinanggihan. Kaya, nung tanggihan ito, inimbitahan niya ang iba pa. Nung inimbitahan naman yung iba, mayroong isa na pumasok na hindi nakadamit pangkasalan. Hindi karapat-dapat. At itong lalaking ito, sa galit nung ama ay itinapon sa labas kung saan doon mananangis ang kanyang ngipin. So, ang talinghaga tungkol sa kasal ay ang pagpapaliwanag ni Jesus sa kung paano tayo inaanyayahan ng Diyos na makarating sa langit. Ulitin ko po, no? Dalawa lang ang pupuntahan natin. May imbitasyon papunta sa langit. Malinaw po ba? Walang imbitasyon papunta sa impyerno. Naintindihan? Ang imbitasyon lagi papunta sa langit. Hindi tayo iniimbitahan mapunta sa impyerno. So, paano napupunta sa impyerno? Desisyon ng tao pumunta sa impyerno. Kapag tinanggihan niya ang langit, automatic impyerno. Walang effort, no? Ito, para ba sinasabi, ang Diyos gumagawa ng effort, gumagawa ng kanyang lahat, no, ng initiative para lamang maging kaaya-aya yung imbitasyon na ito at magustuhan sana ng mga tao. Ang pagpunta natin sa misa, ito, naririnig ninyo, no? Imbitasyon ito. Lagi yan, no? Sa pagdalo natin sa misa, inaanyayahan tayo ng Diyos. Ipinaparating pa lang, messenger pa lang yung naririnig natin. Ito na naman tayo. Gusto nyo bang pumunta ng langit? Oh. Gusto nyo na ba? Oh, see? Ayaw naman natin. Kagaya ng mga unang inimbitahan. May mga dahilan. No? May kanya-kanya silang lakad. Huwag muna, ayoko muna. So, hindi natin nakikita, espesyal ang imbitasyon na ito. Na para bang kapag inimbitahan ka, wow, nakakataba naman ng puso. Mismo ang Diyos ang nag-iimbita sa tao. Na ang tao kailangan magdesisyon. Kung pupunta ka at tatanggapin mo ang imbitasyon, kasalan nito. Dapat paghandaan mo din. Kaya nga, yung isa, di ba, no? Inimbitahan, lahat, masama't mabuti. Ang sabi dito, masama't mabuti, iniimbitahan. Pero pagpasok mo doon, bago ako pumunta, titiyakin mo din na handa ka, pinaghandaan mo din. Mayroong tamang pagkilos, tamang pananamit, na dapat ikilos para maging karapat-dapat tayo sa piging. Kasi kung biglaan lang tayong papasok doon, inimbitahan naman tayo. Ibig sabihin, may panahon na ibinigay sa atin para paghandaan. Naghanda ba tayo?
Eh, isa, bigla na lang pumasok nang hindi nakadamit pangkasalan. O sabi, bakit ka pumasok dito? Hindi ka nakadamit pangkasalan. Walang masabi yung tao. O kaya, out ka. Itatapon ka sa impyerno. See? Hindi imbitasyon ng impyerno. Yun ang kalalagyan ng mga taong ayaw o hindi naghanda sa kasalan. Yung kasalan sa langit. Yung sabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, 'di ba, ang bundok ng Sion. Kapag sinasabing bundok ng Sion, ito ang langit. Ito yung kaharian. Ang sabi niya, wala na doon kalungkutan, no? Wala nang paghihirap, masasarap na pagkain nandoon, nakahanda. Ganyan, tinanong ko, gusto niyo na ba? Ayaw pa. O pues, kung ayaw pa, huwag kang magreklamo. Magugutom ka pa dito, mamomblema ka pa, haharapin mo pa mga kung ano-ano mga pagsubok, kasi ayaw mo pa eh. Huwag kang magreklamo. So, pag-isipan mo na mabuti. Inianyayahan tayo, binibigay na yung imbitasyon, RSVP. Kung dadalo ka, paghandaan mo. Hindi pwedeng gate crusher lang. Hindi pwedeng makikikain ka lang nang wala kang effort. Ang tawag natin doon, makapal. Sa salita natin ngayon, hindi mo pwedeng imekos-mekos lang ito. Yung mahirap, minsan sa atin, pag linggo, yan, lagi may paanyaya. Linggo ngayon, magsimba kayo, linggo ngayon. Kasi sinasanay na nga tayo na pagdating doon sa langit, ganito. May iyahandog, ang naghahandog, siya rin yung handog. O paano tayo masasanay? Inahanda na, sinasanay na tayo. O pero nasaan ang iba? Wala, tulog. Iba lasing. Iba puyat. Makipaglamay, magdamag. Tapos, di ba, minsan, ayaw magsimba. Kapag nasa kabaong na, ipipilit kang ipasok ng simbahan. Ayaw mo nga magsimba nung buhay ka pa, di ba? Ay. Pero hindi natatapos ang imbitasyon ito ng Diyos. Nandyan lagi. Naghihintay sa mga taong tatanggap. Muli, tatanggapin nating imbitasyon na dumalo sa kasalan doon sa langit. Ihanda natin na mabuti ang ating mga sarili. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at peririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng kanyang piging. Bilang kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin nawa tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sabihin, O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. O Diyos, bibiyaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom, at mga inaalipusta sa lipunan, upang maramdaman ng mga ito ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan mo nawa sila ng pag-asang makabangon mula sa tulong at malasakit ng may magagandang kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga sa kalikasan, tulungan mo silang panatilihin, gamitin ng angkop, at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa aming lahat, matugunan nawa namin ang iyong paanyayang makisalo sa piging ng iyong anak sa pamamagitan ng makabuluhang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Dalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat at tatang kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon, mga kaluluwa, at lalo tigit para sa kaligtasan at kapayapaan sa bansang Israel. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Dante na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaling ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo, Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. manalangin tayo. Ama naming lumikha,
Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat, dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan, na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po. Konting announcement. 2 linggo na lang at atin pong gugunitain ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaya po, inaanyayahan ko kayo na kumuha po ng sobre para sa mga kaluluwa. Paki-distribute, Brad. Pwede kayong kumuha ng higit sa isa. Ipamigay niyo po sa kapitbahay ninyo o sa mga kaopisina para mapaalalahanan sila na kailangan natin ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay. Sa buong taon, 365 days, minsan nakakalimutan o kaya isang beses lang naaalala. Minsan hindi pa nga naaalala kasi pag November 1 o November 2, busy pa rin yung mga tao. So, ang mga pangalan ng mga kaluluwa ay atin pong mimisahan at pagdadasalan, pag-aalayan ng panalangin, babasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. So, pakitulungan na lang po na ma-distribute yung mga sobre at ipamigay nyo po sa inyong mga kakilala at dalhin nyo na lang po sa opisina kapag naisulat na yung mga pangalan. Okay po? So, magsisimula yan ng Triduum Mass natin. So, bago November 1 ay ilalagay na natin dito ang lahat ng mga pangalan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Pangalawa po, paalala ulit, no, ang November 1 ay All Saints Day. Hindi po yan araw ng katatakutan. Hindi po araw ng mga demonyo. Huwag niyong bigyan ng araw ng pagdiriwang na ipagdiwang ang kademonyohan. Kaya yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, ay huwag nyo nang pagdadamitin ng kung ano-ano mang nakakatakot. Meron din po tayo ditong para sa mga bata na Parade of Saints sa October 31. October 31. Para mas ma-enjoy ng mga bata at maalala nila yung mga kabanalan, hindi yung mga kademonyuhan. At mayroon din po tayong procession sa October 31. Tama? Para sa culmination ng ating Month of the Rosary, at the same time ay para po mapaalalahanan din yung mga tao. Then mayroon din pong Parade of Saints. Sino man po yung may mga inaalagaan ng mga imahe ng mga santo, ipaparada po natin. So, mayroon po tayong Parade of Saints. So, mapamaliit man yan o malaki, katulad nito, pwede nyo pong isama sa Parade of Saints. I-coordinate lang po sa opisina para po ma-register natin kung ilan po ang mga sasama. Baka yung mga santo ninyo, matagal nang nasa loob lang ng bahay, makapal na yung alikabok, linisan nyo na. Ilabas nyo na para may parada natin. At pagkatapos naman yan, November 4, darating po ang Birhen ng Loreto dito sa parokya. Yung Our Lady of Loreto. November 4 to 7. Darating din po sa parish natin ang imahin ng Poong Jesus Nazareno mula Quiapo. Yan po ay November 5 hanggang November 8. Kaya sino man po yung nagnanais na mag-sponsor o mag-donate para sa mga kakailanganin natin sa mga gawain ng pagdalaw ng Poong Nazareno, makipag-ugnayan lang po sa opisina. No? Kung gusto nyo mag-sponsor ng pagkain o bulaklak o kung ano paman, coordinate lang po sa opisina. So November 5 to 8, darating po ang imahin ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quiapo. So, yun lang po muna. No? So, mamaya naman, paki-remind,
ipapasa po yung imahe ni San Nicolas sa susunod na barangay. Kalimutan ko lang. So paki-remind, mamayang 9 a.m. Mass ay ipapasa na po yung San Nicolas image natin. Okay. Salamat po sa inyong pagdalo at salamat sa inyong suporta sa ating pong parokya. Magsitayo ng lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.